Si Diana D. Ramos, Sef Tanteanos, ay isa sa mga tambay sa Barangay San Lorenzo. Hindi siya pasaway, pero mahilig siyang gumala tuwing gabi kapag hindi makatulog. Ang pinakapaborito niyang pwesto ay ang lumang pabrika sa gilid ng bayan. Isang gusaling sinara bago pa siya ipanganak at matagal nang tinawag ng lahat na haunted. Luma. May mga sirang bintana. May lumang gate na hindi gumagalaw. At sabi ng matatanda, may mga bagay doon na hindi dapat makita, pero hindi takot si Dee. At sa gabing iyon, dinala niya ang dalawang kaibigan, sina Riva at Jem. Wala silang intensyong gumawa ng masama. Gusto lang nilang maglaro, umupo sa harap ng pabrika at magkwentuhan. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin ni Dee na hindi sila nag-iisa. Habang nakaupo sila sa bakod, napansin ni Dee ang kakaibang kilos ng mga ilaw mula sa kalsada. Hindi tumutukoy sa kanila, kundi parang may sinusulpot na galaw sa loob ng gusali. Hindi tunog, hindi anino, kundi mga hugis na dumadaan sa pagitan ng basag na bintana. Riva, nakita mo yon? Tanong ni Dee. Ang alin? Parang may dumaan sa loob. Pusa lang yan, sagot ni Jem. Pero alam ni Dee, hindi iyon pusa at hindi iyon tao. Lumapit siya ng kaunti at nang tumapat ang mata niya sa basag na bintana, nakita niya 3 tao na nakatayo sa gitna ng pabrika. Pero may mali. Hindi gumagalaw ang dibdib nila kahit huminga. Hindi nila inaangat ang ulo. At nakatingin sila sa sahig na parang may minamatyagan. Hindi sila nag-uusap. Hindi rin naglalakad. Parang naghihintay. Sinubukan ni Dee tawagin ang mga kaibigan pero tumingin siyang muli. At nawala ang mga tao sa gitna ng pabrika. Tumalikod siya pero biglang nakita niya si Riva nakatitig sa isa pang bintana. Dee, bulong ng kaibigan. Hindi yan pusa. May nakita din ako. Ano nakita mo? Isang tao. Pero parang hindi alam gumamit ng katawan. Nagkatinginan sila. Parehong kinilabutan. Nang biglang tumawag si Jem. Mga bes, tingnan nyo to. Lumapit sila. Sa kabilang dulo ng bakod, may lumang pintuan na kumikilos. Hindi nagbubukas, hindi nagsasara. Pero gumagalaw ng pabalik-balik na parang may nagkukumpol sa loob. At doon nila nakita. Hindi isa, hindi dalawa, kundi higit 10 anino na dumaraan mula sa loob. Pahaba ang katawan, parang tao ang hugis. Pero ang mga ulo ay masyadong mababa at ang mga braso ay mas mahaba kaysa normal. Dee, bulong ni Jem. Abandonado to, di ba? Oo. Bakit may meeting sila? Hindi nakasagot si Dee. Pagbalik nila sa harap ng pabrika, may kakaibang pangyayari. May 5 tao na nakatayo sa harap ng main entrance. Mukha silang normal. Kasuot ng damit pang-araw, may suot na backpacks, may cellphone sa kamay. Pero hindi sila humihinga. At hindi sila naglalakad papalapit. Nakatayo lang sila doon, parang inaantay silang lumapit. Guys, sabi ni Dee, huwag kayong lalapit sa gate. Mukhang tao sila pero hindi sila gumagalaw. Ano sila? Tanong ni Riva. Hindi ko alam, sagot niya. Pero hindi sila kasama ng kahit sinong taga-baryo. Habang nakatitig sila, may nangyaring mas nakakatakot. Sabay-sabay na inangat ng 5 nilalang ang ulo nila. Tumingin diretso sa harapan, diretso sa direksyon ni Dee. At hindi sila kumurap, hindi rin sumabay sa hangin ang damit nila. Parang inaabot sila ng hangin pero hindi naaapektuhan ang katawan nila. Guys, bulong ni Dee, huwag kayong kikilos. Pero sa gilid ng mata niya, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng bulsa ng isa sa mga nilalang. Isang balat, isang manipis na layer ng fake na balat. Parang tinanggal mula sa manikin. Nahulog ito sa lupa. At doon nila nalaman na hindi iyon balat ng tao. Parang balat ng hayop na itinapal sa kung anumang nilalang ang nasa ilalim. Dee, bulong ni Riva. Dahan-dahan tayong umalis. Huwag tatakbo, sagot ni Dee.
Habang umaatras sila, nanatili ang 5 nilalang na nakatingin. Hindi gumagalaw. Parang sinusukat ang bawat hakbang nila. Nang nakalayo sila ng 10 metro, biglang naglakad ang 5 nilalang papasok sa pabrika. Sabay-sabay, hindi tumitingin sa daan. Parang alam nilang may meeting na magpapatuloy. Nang sumilip si Dee sa huling pagkakataon, nakita niyang sa loob ng pabrika, hindi 5 ang naroon, kundi 30. At lahat sila ay nagbabago. May mga nilalang na tinatanggal ang balat na pangtao. May nag-aayos ng panga para magmukhang normal. May mga nilalang na nagtatapal ng bagong balat. At may mga katawan na nakasabit sa sulok, parang pinagkukunan ng disguise. Hindi nila nakita si Dee, Riva o Jem. Pero alam nilang may tao sa labas na nakakita. At yun ang problema. Pag-uwi nila, hindi nagsalita ang 3. Kinabukasan, dumating si Riva sa bahay ni Dee, halos hindi makahinga. Dee, may picture ako ng pabrika kagabi. Pinakita niya ang cellphone at sa larawan. Walang bakod, walang basag na bintana. Sa halip, ang pabrika ay mukhang bagong ayos, may mga ilaw, may mga taong nakatayo sa labas. Mukhang normal, mukhang opisina. Pero sa mismong gitna ng larawan, nandoon si Dee, Riva at Jem. Nakaupo sa harap ng factory. At sa likod nila, sa bintana sa itaas, may 3 nilalang na nakasilip. Hindi tao, hindi disguise, yung totoong anyo nila. At alam nilang nakita sila. Simula noon, tuwing dadaan si Dee sa barangay, may mga mukha sa crowd na parang hindi na tao. Hindi na niya sigurado kung sino ang taga-baryo at sino ang nilalang na nagtatago sa balat ng tao. At bawat gabi, mula sa direksyon ng pabrika, may nakikita siyang mga aninong mula sa loob ng gusali na parang papalapit sa baryo. Hindi para manakit, hindi para magingay, pero para maghanap kung sino ang nakakita sa pulong nila. At sa bawat aninong na daragdagan, alam ni Dee, hindi na sila abandoned. Hindi sila umaalis at hindi sila natutuwa na may nakakita.